sunod na ka dyan, dong! Makapigil hininga ang pagsagip sa lalaking ito. Isang maling galaw lang, maaari na siyang sakmalin ng kamatayan. Dong, Ginoo ko, Lord Jesus, Lord Jesus. Ang lalaki kasi natrap sa kulungan ng buhaya. Langgang, ano ning sunod man ka dyan, langga? Kabalo man dyan ka nga buhaya na jagang. Manisulod sa siya eh. Sulod siya din, yamba. Hanggang sa Imo paagang. sinakmal, Agoy, Ginoo ko, lay! Maluoy ka, lay! kinaladkad, Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, dyan lang ko, Lord, lay! Ayaw na siya nadag-asa, lay! Agoy, Ginoo ko, Lord! at pinaikot-ikot na ng buhaya ang tila magiging hapunan niya. Diyos, alay. Lay, ayaw sa talong ka na, lay! Diyos ko. Yung ginawa ko is nag-live na lang para makita ng mga rescuer. Alangan naman na pumunta ako sa cage din. Di dalawa kaming kakainin. Langga, ayaw siya ikapalangga. Nahirapan kaming ma-rescue yung tao kasi buhaya yung kalaban namin. Paano ba nakapasok sa kulungan ng buhaya ang lalaki? Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Mahilig din siya sa mga hayop kasi gusto niyang kaibiganin. Higit sa lahat, makakalabas pa kaya rito siya ng buhay? Niya imong paagang. Loy, Agoy, Ginoo ko, Lord! Jesus! Lay, maluoy ka, lay! Ang insidente nangyari sa park na ito sa CI Zamboanga, Sibugay. Yung Cabul Mangrove Park and Wetlands po is ecotourism site po siya. Yung local people mismo yung actively could participate the planning and managing of the operation. Kwento ng empleyado ng park na si Arlene, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Auntie, bilis-bilisan mo kasi yung tao inatak ng buaya. Tumakbo ako at tiningnan ko yung tao doon. Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buhaya. Ang buhaya, isang saltwater crocodile na pinangalanan nilang Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang bigat. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo ko, lay! Maluoy ka, lay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang kibo. Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Pero Ayaw niya hawakan yung ulo. Kaya Agoy, Ginoo ko, Lord! Jesus! Loy, ayaw sa talong ka na, lay! iniikot-ikot siya. ang kapatid ni Arthur na si Alberto nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Abot ko dito, ma'am. So, napadyo siya sa buhaya. Wala ko'y mahimo. Maudyo na akong sa kung una-una. Wala, di pag-asa. Ang rumespondeng mga pulis, naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is barilin niya, yung buhaya. Paagang. Agad! Pero nag-aalangan ako, baka mas lalong maging wild. Hanggang sa may naisip silang paraan, tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Siya lang talaga ang makalapit doon. Sa katunga time na ami sa mo ang balay na ay niabot dito balong nga nakasala si Alay. Diretso rin kog lakaw na. Habang hinihintay si Tata, ang anak niyang si Joliver, sinubukan ng pakalmahin ang buhaya. Nanamay ning ingon nga pusilo na lang na. Ya maluoy pug ko kay sulod na lang jud pug ko. Ang inig magpakaon lang si Papang. Try kog hungit. Ni ila naman na sa mua kay pila naman na katuig gikap na ko yang ikog. Wala ra mang gyapon. Sa puntong ito, ang walang kalaban-labang si Arthur, walang ibang nagawa, kundi humiyaw na lang sa sakit. Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buhaya ang kanyang binti. Maya-maya pa, dumating na si Tata. Wala na ko biyaya ang stick dito na ko sa gilingaw dahil akong giingnan mga tao nga kuhaan ninyo katong napaakan. Kaya nakadagan na yung tao dito sa daplin. Mo to ila na yung giyawas. Si Arthur, dali-daling lumabas ng kulungan. Nandun na sa tabi, tinulungan na ng mga rescuer. Naluwas na tayo. Pero bali ang TL sa misulod. Binabandage saka dinala doon sa hospital.
Si Arthur, himalang nakaligtas. Ang lalaki, nagtamo ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng 2 kamao dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture o bali sa itaas na bahagi ng binti. Sakit gid siya. Antuson gid siya kay nahitabo naman ni. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo kulay! Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Wala ko nagunaon nga plastic. Tinuod yun nga buhaya. Gusto rin yun ako nga katong buhaya yun. Last na ako nga kuan ug mamaak bag dili. Katurag yun. Wala na lain rason. Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala na sila yung respect ba sa mong pamilya po. Tingana, wala gid sila kailan sa kong igsoon kung ningana ba nga ilang gi bully yun nila nga buang daw. Mabait yan. Pero si Arthur, may inamin sa aming team. Siya gid to kung tuyo dito. Katong buhaya gid. Mahilig daw kasi siya talaga sa mga hayop. Kaya nung nakita niya si Alay, na-interest daw siyang hawakan ito. Dito pa ko maagi sa katong portahan bitawon ta. Pag abri na ako niya, di man maabri gahi. Moto nga akong idea, kudri na ako mulayat sa katong naipayag bitaw. Wala jud ko yung mga paminaw bitong nga wag nahadlok kay abi na ako sa butan. Hanggang nangyari na nga ang kanyang bangungot. Gilak na niya imong paagang. Sinakmal siya ng buhaya. Pero meron niyang anak sa kuha, nabalik na niya ako tiil. Nakita niyo na ako niya, agawas ng bukog diya oh. Agoy, Ginoo kulay! Gibalik ko niya, dahil gidala na pugod niya diri. Paagang. Agoy, Ginoo kulay! Iya kong gilamba. Mga ikaduha siguro ko niya tuyok. Nalagin sa ko nauna to, nga mamatay. O dito ra ko taman. Wala jud ko mahimo. Kay bayam gito dako kay kayo. Nakita na ko yung ipon na naana na paksi ba. Ako lang giibot, gilabay na diri sa kilid. Agoy, Ginoo kulay! Boto ni nasuko na po siya, gibalik ko niya, dahil gidala na po ko niya diri. Mabuti na lang daw at dumating na si Tata. Gidala nito niyang sungkod, pero meron niyang anak. Wala pa, siya ngalay, buhiin na. Dali naman kayo ko nakatindog, anak-anak, ko kiyang-kiyang. Gayunman, iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor. Patient claim naman po na he was under the influence of alcohol. Nag-shot ko beer, gamay lang good. Nadto ko sa mangrove. The patient needs further psych evaluation and assessment talaga. Dapat unda akong diri nga kuan for psychiatrist unda man ba. Hindi yun normal na gawain yung alam mo na yan, buhayan, kumain talaga yan ng tao, ba't pumasok ka pa dyan? Sa pangyayaring ito, meron bang dapat managot? Kung mapatunayan nga na mayroong pagkukulang sa kanilang management, walang warning signs, walang nagbabantay, they fail to adopt security measures, then posible sila maging civilly liable. Tulo jud mi dire duty, ma'am. Dira at bang sa stage, dira jud mi pirmi magtambay. Nagtumi nga nagtanaw ra siya sa buaya. Kay normal ra man gud nga daghan mananaw diri buntag ud gatong pagkahitabuan nga nana siya sa sulod wa na mi kabantay. Will fence naman yung facility ni Alay. Check yan ng DENR. Yung nangyari na yun is very isolated case talaga. May bala po ba kayo magsampa ng kaso? Sa ngayon, wala na tayong magawa dyan, ma'am. Create naman tayo ng problema dyan. Wala raman po, di ako ang tinuyuan yun. Tinuyuan yun ako. Kung ikaw may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa danyos. Di na ko motrog ambak sa buaya. Issue po ng temporary closure ng DENR. Nag-suggest kami na lagyan lang talaga siya ng roof para in the event mayroon bang papasok doon or may ating ba umakyat, hindi talaga siya maka-jump. Ang lakas ng isang sagpang ng crocodile, tulad natin yan sa isang maliit na kotse na dumagan sa iyo. Ang isang crocodile kasi ay highly territorial na hayop. So yung kulungan ay inisip niya, teritoryo niya. So lahat ng mahulog doon ay maaari niyang gawing pagkain. Loy, ayaw sa tarong kanalay! Pagka nakagat siya ng crocodile, ang kailangan niya lang gawin hindi gumalaw para maiwasan yung pag-ikot ng crocodile. Ang mga mababangis na hayop gaya ng buhaya, likas na nagiging agresibo kapag sila'y ginagambala. Kaya't isang mahigpit na paalala, igalang ang kanilang teritoryo. Dahil kung hindi, baka ikaw pa mismo ang maging alay. Agoy, Ginoo kulay! Agoy, Ginoo kulay! Loy, ayaw sa tarong kanalay!